Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ang ating tatalakayin ang isang katanungan po ng isang nanonood sa akin sa YouTube at Facebook. Etong kanyang tanong, ano daw pong posibleng dahilan at ang lunas sa pagkain na parang nasa lalamunan, na stuck ba? Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, para marami kayong matutuhan. Para ma-update kayo sa aking mga video, i-click nyo lang po yung bell. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, i-click nyo po yung follow, like, and share. Ngayon ang tanong, ang pakiramdam mo parang nasa lalamunan pa rin yung kinain mo, ano po ba ang sanhi nito? Isang dahilan po nito yung hindi ka natutunawan, indigestion. Ito'y nagdudulot ito ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, at pakiramdam mo busog ka. Pagka hindi ka natunawan, ang pakiramdam mo ay hindi ka komportable, ito'y sa condition nagdudulot ng iba't ibang simptoma. Ang isa dito, pakiramdam mo na nasa lalamunan pa rin yung kinain mo. Yan po ang isang makikita mong epekto pag hindi ka natunawan. Kaya kadalasan nararamdaman mo pagkatapos mong kumain, parang umaakyat sa lalamunan mo yung parang punong-puno ba, at saka parang umaabot hanggang dibdib, di ba? Yan po ang karaniwang simptoma ng indigestion. Pakiramdam mo na busog ka kahit kumain ka lang ng konti. Tapos nakakaramdam ka rin ng yung pananakit ng tiyan, pagsusuka, lalo na pag kumain ka ng hindi ka natunawan ng husto. At ang isa pa, yung parang may heartburn ka, na parang merong nasusunog na sensation sa dibdib mo, maraming umaakyat hanggang sa lalamunan. Madalas na dumidighay ka. Bakit nagkakaroon po ng hindi natutunawan? Ang isang reason po nito, kumakain ka ng mabilis. Hindi mo hinunguyang mabuti yung pagkain. Mabilis mong lunukin. At wala kang sapat na oras ang iyong katawan para matunaw ang pagkain. Lalo na kung ang kinain mo mamantikain at maanghang. Maring mairita ang tiyan mo dyan, lalo na kung na-stress ka pa. Pag na-stress ka, apektado yung pantunaw mo. At mayroong mga medication o gamot nagdudulot ng side effect sa hindi ka natutunawan. Maraming mga gamot na nagdudulot ng indigestion at may mga side effect na ito'y nagdudulot po ito, hindi ka nais-nais na simptoma. Ang isa nito, yung parang yung bang merong nakastuck na pills or pagkain dito sa lalamunan mo, na patuloy na parang merong nagbabubble sa tiyan mo. Bakit nagdudulot ng indigestion ng mga gamot? Kasi ang ating digestive system ay nagbabago ng production ng acid sa tiyan. Ang ilang gamot ay maaring nagpapataas o nagpapababa ng production ng acid, na maaring magdulot ito ng heartburn at simptomas ng hindi ka natutunawan, tapos nararamdaman mo parang na-stuck sa lalamunan ka, nagsusuka ka, nairita yung tiyan mo. Nagdudulot ito ng pamamaga, iba simptomas ng indigestion. Karaniwan po ng gamot na to yung mga anti-inflammatory drugs, tulad ng Advil, ganon, Aleve, yung mga ganyan, mga aspirin, no? Ito po yung nagkukos ito ng pamamaga, at mga steroid. Kaya ngayon, pag ginagamit yung mga gamot din para sa osteoporosis, yung gamot ba sa mga buto, karaniwan nire-resetang mga gamot sa anemia, nagkukos din ito ng iritasyon sa tiyan, mga antibiotic. Siyempre, ang antibiotic, ginagamit yan sa infection, Kaya, nagkakaroon po ng epekto ito sa tiyan mo. Kaya nga po, lalo na kung may ulcer ka, meron kang irritable bowel syndrome, meron kang acid reflux, makakaramdam ka talaga ng ang pagkain mo ay parang naka-stuck sa lalamunan mo. At saka mahirap matunaw yung pagkain mo. Nagdudulot ito ng heartburn. Lalo na po kung mahilig ka pa sa matataba at maanghang na pagkain.
Kaya kailangan, nakakatulong po yung yung uminom ka ng malamig na o maligamgam na tubig. At saka magpahinga ka pagkatapos kumain. Huwag ka agad humiga pagkakain mo. At saka kailangan nakakatulong po yan sa pagbawas ng acid sa tiyan, yung pag-inom mo ng maligamgam na tubig. May mga supplement tulad ng Super B Complex. Ito'y family ng vitamin B complex ito. Ang Super B Complex ay ito'y grupo ng mga vitamin B complex. Merong mahalagang papel sa proseso ng katawan, kabilang yung sa ating digestion. Ito pong Super B Complex, ito'y nakakatulong ito sa mga hindi natutunawan. Merong benepisyo ito sa kalusugan ng ating digestive health, no? Nagpapabuti ito ng metabolismo ng energy. Ang family ng vitamin B complex, nako-convert niya yung pagkain mo sa energy. Kapag maayos ang metabolismo mo, mahusay matunaw yung pagkain mo, as mababa ang panganib sa pagkakaroon mo ng problema sa sikmura. At sinusuportahan nito ang ating nervous system, kasi ang nervous system natin, mahalagang papel yan sa ating digestion. Ang vitamin B complex, tumutulong ito para manatiling malusog ang nervous system. May ambag ito sa mahusay na pantunaw, no? Napapabuti po ito sa ating digestive system. Nagpapagaling ito ng ulcer sa tiyan, at saka po tumutulong ito para matunawan ka kagad. Ang family po ng vitamin B complex, ito tulad ng niacin, yan, mga vitamin B3 yon. Nakakatulong ito para maiwasan yung pagsusuka, pagduduwal, ganon, at pagsusuka. At saka yung vitamin B5, no? Yung pantothenic acid, no? Ito yung gumagawa sila ng enzyme, tumutulong para matunaw yung food mo. Ngayon, pagka meron kang problema sa tiyan, maluba, tapos meron kasamang pagdurugo, at biglang bumabagsak ang timbang mo, nahirapan kang lumunok, dapat ka na magpa-check up sa doktor. Ang vitamin C naman, kilala ito bilang isang potent antioxidant. Tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system. Kung meron kang problema sa tiyan, di ba, mayroong pamamaga sa loob ng tiyan mo, pwedeng mag-cause ito ng infection. Maganda po na mag-take ka ng vitamin C, ascorbic acid. Ito po'y tumutulong sa pampalakas ng immune system para ito'y nagpapabuti po ito sa iyong digestion. Ang vitamin C po ay nakakatulong po ito para malakas ang panlaban mo sa ulcer at saka po yung sakit sa tiyan, di ba? Wala naman po direktang pag-aaral na itong vitamin C na to nagpapagaling ng digestion, pero ito po ay makakatulong ito, protection ito sa lining ng ating tiyan, kasi ang vitamin C tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng lining ng ating tiyan. Kaya ito ay nakakatulong para maiwasan ng iritasyon na maaaring magdulot ng indigestion. Nagbabawas din po ito ng oxidative stress. Ang oxidative stress ay naugnay sa maraming sakit, kabilang na po yung mga problemang sa digestive system natin. Itong mga antioxidant tulad ng vitamin C, tumutulong po ito, panlaban ito sa oxidative stress, pampalakas ng ating immune system. Isang malusog na immune system ay mahusay sa ito po yung panlaban sa infeksyon, kasi pwedeng magdulot ito ng problema sa pagtunaw mo. Alam mo yung acid reflux, ito ay isang condition kung saan ang acid mula sa tiyan umaakyat pabalik sa ating esophagus, sa ating lalamunan. Ito'y nagdudulot ito ng heartburn, kaya parang nagkakaroon ka ng na-stuck na pagkain sa throat mo, umaakyat kasi yung acid. Minsan naman, meron kang allergic reaction na nagkakos ito ng hindi natutunaw yung food. Nagdudulot ito ng pakiramdam mo na parang may baras sa lalamunan mo kung meron kang history ng yung allergy.
o kaya meron kang parang may bumubukol sa lalamunan mo kahit na ano, wala naman, ang posibleng lunas po nito, yung ano nga, yung ma-neutralize yung acid mo sa tiyan. Alam mo yung calcium, magnesium, merong antacid property. Nanyo-neutralize niya yung excess stomach acid at nababawasan yung heartburn tsaka acid reflux na nagkakos ng indigestion at nagkakos ito ng parang may bara sa lalamunan mo. Ang calcium magnesium tumutulong protektahan ng lining ng stomach mo para hindi ma-damage ito ng stomach acid. Nakakatulong po ito tulad ng yung gastritis or ulcer, ang calcium magnesium, tsaka nagpo-promote ng regular bowel movement. Ang magnesium beneficial po ito. Ganon din po yung flaxseed oil, isang popular na dietary supplement. Nagbumula ito sa buto ng halaman ng flax. Ito'y puno ng mahalagang nutrients. Narito ang ilang pangunahing benepisyo ng flaxseed oil. Ito'y popular na natural remedy na mayroong potential benefit sa kalusugan ng ating pantunaw. Mayaman ito sa fiber, marami itong nutrients. Yung simptoma ng indigestion, ito'y nagpo-promote ito ng kalusugan ng ating bituka. Kaya nga po yung flaxseed oil tumutulong sa indigestion, nagbibigay siya ng lubrication sa digestive tract. Yung high fiber content nito, isang bulk-forming laxative para lumambot ang dumi, maging regular ang bowel movement mo, may iwasan ng constipation, kasi pag constipated ka, ito'y common cause ng indigestion. Kaya ito pa ang omega, ito pong flaxseed na to, nare-reduce yung inflammation sa ating digestive tract at naiwasan yung bloating, gas, and abdominal pain. Kasi po kung meron kang yung irritable bowel syndrome, ang flaxseed oil po ay nakakatulong ito, nagpo-promote ito ng growth ng healthy gut bacteria. Magkakaroon ka ng healthy colon dahil napakaalaga po nito sa proper digestion and being ito'y natural laxative ang flaxseed oil. Ito'y napakadali sa'yo para makadumi ka. Kasi kapag constipated ka, hindi regular ang pagdumi mo sa umaga, nagko-contribute ito sa problema mo sa pantunaw mo. Kaya dapat maging regular ang bowel movement natin. Kaya para ma-reduce yan, mayroong anti-inflammatory property, yung flaxseed oil. Nare-reduce din po yung abdominal pain, irritable bowel syndrome, and diarrhea. Kaya pinare-relax niya yung stomach upset, at saka nare-reduce ang simptoma po ng pagduduwal, pagsusuka. Yan po ang flaxseed oil. Malaking suporta ito sa kalusugan ng yung friendly bacteria sa colon mo. Nag-i-improve ito ng digestion, tumutulong para ma-absorb mo yung nutrients mula sa food mo. Kaya nga po ang flaxseed oil nakakatulong sa pampalambot ng dumi, pampalakas ng regular ng pagdumi mo. Ito po yung magandang fiber, ang fiber content ng flaxseed oil, meron po itong beneficial sa mga good bacteria sa colon mo na nagtataguyod sa magandang kondisyon. Maganda rin ito sa kalusugan ng puso mo, na iwasan ng panganib sa sakit sa puso, yung flaxseed oil, malaking tulong po ito. Ito yung mga natural na remedy, no? Kaya kapag nakakaramdam ka ng parang may nakabara sa lalamunan mo, ang isang reason po nun, yung indigestion. Ngayon, yung meron kang acid reflux. Ngayon, pagka marumi yung colon mo, hindi ka dumudumi ng regular, syempre, pag pinasok mo, hindi mo yun nailabas, babalik ulit sa itaas, no? Kaya, malaking tulong po na gawin nyo yung mga payo po, yung pag-inom ng maligamgam na tubig, pagkatapos po yung inumin nyo yung mga supplement na Super B Complex, Vitamin C, Calcium, Magnesium, and Flaxseed Oil. Ito yung makakatulong po para maiwasan nyo yung parang merong nakastock na pagkain sa lalamunan nyo. At saka gawin nyo, uminom kayo ng maligamgam na tubig, tapos huminga kanyang malalim. Inhale, exhale. Pagkatapos mo kumain, parang meron naka-stock na pagkain sa'yo,
uminga ka lang ng malalim, tapos maglakad-lakad ka. Dahan-dahan, huwag kang tatakbo, lakad ka lang, malaking tulong. Tsaka pagka bloated ang tiyan nyo, pwede kayong uminom ng activated charcoal kasi nag-absorb ng gas sa bituka mo, yung acid mo sa tiyan, nanoneutralize ng activated charcoal. Para sa ganon, yung mga yung mga dumitikit na toxin sa digestive tract mo, tumutulong ang activated charcoal para ma-absorb ngayon. Kaya sa itong activated charcoal, nakakatulong po ito sa mga may problema sa kabag, hindi natunawan, at saka bloated, at acidic ka. Mapapawi ang simptomas niyang bloating mo, yung gas mo, at saka yung diarrhea mo. Merong laxative property ang ating activated charcoal. Kaya ito po ito ang katangian nito, nagpapaalis ng baho ng dumi, yung bahong hininga. Ito po magandang yung bang pang antidote sa pagkalason, antacid yan. Nababawasan din yung acid sa tiyan. Yan po ang nagagawa po ng ating pong activated charcoal. Kaya inulit ko po kapag meron parang nakabara sa throat mo, ang simple lang po ay huwag kang mabilis kumain at saka huwag kayong na-stress. Kailangan huwag kayong masyadong magpagod. Kailangan nakakatulog kang mabuti. Merong pagbabago sa pagkain mo. Iwasan mo yung maanghang na pagkain at saka iwasan mo yung pag-inom ng alak. Iwasan mo yung matatabang pagkain. Kumain ka lang ng konti, nakakatulong para iwasan yung sobrang pagkain kasi na-stress yung tiyan mo niyan. At pagkatapos yan, pagitan ng pagkain mo, umiinom ka ng tubig, maligamgam na tubig. Yan. At saka kailangan po nito ay maglakad-lakad ka. Importante talaga yung walking exercise, yung para ma-relax yung kalamnan mo. Tapos yung maligamgam na tubig na yan, nakakatulong para ma-relax yung kalamnan ng tiyan mo at maaring mabawasan yung parang nakabara sa lalamunan mo. At saka huminga ka ng malalim. Alam mo yung paggising mo nga sa umaga, yung tubig, pagkatapos nyo pwede kang mag-shake ng banana, yung saba, huwag mo lagyan ng asukal, yun lang. Ilagyan mo lang isang basong tubig, 2 sabang hinog, lagyan mo isang basong tubig, i-blender mo, tapos inumin mo, nakatulog. Ang pinakakape mo, yung luya, magsalabat ka. Nakakaginhawan sa tiyan, yung salabat, yung luya, gawin mo yan. Nakakapagpalabas ng kabag yan sa tiyan, mga discomfort, no? Kaya nga po, pagka kayo po ay merong mga indigestion, pag-inom po ng isang basong maligamgam na tubig sa umaga, walang laman ng tiyan, pagkagising mo, gawin mo na yan. Nagpapasigla yan ang digestive system mo. Pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig, at mga 1 hour after meal. Nakakatulong yan para matunaw yung food mo. Huwag kang iinom ng tubig na malamig. Kasi pag malamig na tubig ang inumin mo, hindi ka matutunawa. Pwede mo dagdagan ng lemon or honey or calamansi, di ba? Kasi po ang lemon or calamansi, nag-aalis ng toxins sa katawan yan. Habang ang honey naman, nagpapalambot ng lalamunan, nagpapagaan ng pananakit ng tiyan, di ba? At pagkatapos nga po nun, para mapahusay ang digestion mo, ay pagkatapos mo kumain, ay mas maganda po ay mabisang paraan, nakakatulong po yung yung naglalakad ka. Habang naglalakad ka, no, ay humihinga ka ng malalim. Kasi po yung nagpapasigla ng digestion, ang paglalakad. Kasi pag naglalakad ka, sumisigla yung kalamnan ng ating digestive tract, tumutulong ito para gumalaw ang pagkain mo mula sa tiyan patungo sa bituka mo. Napapaganda yung sirkulasyon, nagpapatas ng rate ng heart mo sa pamamagitan ng paglalakad mo at nagdadala ng oxygen dito sa tiyan mo. Kasi pag nagkukulang ka ng oxygen, mabagal ang galaw ng pagkain mo at nagkukos ito ng kabag. Kaya pag naglalakad ka, nakakalis ito ng gas sa tiyan.
Kaya pag hindi naalis yung gas, bloated ka, may discomfort ka. Kaya nga po yung paglalakad, nagpapalakas ng metabolismo ito at tumutulong para matulaw ang pagkain mo. Kaya nga po, ang gawin nyo pagkatapos kumain, ang gawin mo lang, pagkatapos kumain, maaring umupo ka mo ng mga 20 minutes or 30 minutes. Pagkatapos nun, maglakad-lakad ka na. Dahan-dahan lang, huwag kang tatakbo. Tapos, lakad-lakad lang. Paikot-ikot ka sa open space sa bahay mo. Malaking tulong po yan para guminhawa ka. Kaya nga po, yung pag-higa ka lang ng higa, upo ka lang ng upo, na-stress ka, magkukos ito ng discomfort sa'yo. Kaya pag nag-cause ng discomfort, magkukos ng acidity, tapos magbabara sa lalamunan mo, minsan hindi ka makahinga. Di ba? Minsan nakakaramdam ka ng paninikip ng dibdib. Dahil doon sa parang naka-stuck na pagkain sa lalamunan mo, minsan nagkukos ng parang bumabara sa lalamunan mo. Mag-practice ka lang ng deep breathing. Hinga ka lang ng malalim. Ito yung paghinga kasi ng malalim ay nagpapahinga ng kalamnan ng tiyan mo. Pag humihinga ka ng malalim, gumagalaw yung diaphragm mo. Ito po yung isang malaking muscle na naghihiwalay sa dibdib natin at tiyan natin. Pag gumalaw yan, huminga ka ng malalim, nare-relax yung tiyan mo at nababawasan yung pulikat, yung pananakit ng tiyan mo may kaugnayan sa indigestion. Kaya ang paghinang malalim, nagpapatas ng oxygen sa dugo, napapabuti yung sirkulasyon, at tumutulong ito para makuha mo yung nutrients mula dun sa kinakain mo at nakakatulong para maalis mo yung mga waste product sa sistema mo at nababawasan pa yung stress mo. Diba? Pag huminga ka ng malalim, nababawasan yung pagkabalisa mo, napapasigla mo yung parasympathetic nervous system mo at nagiging relax ka. Kasi pag na-stress ka, lalong sumasakit ang sikmura mo. Pag huminga ka ng malalim, nag-activate yung sistema mo, tumutulong para mapabuti yung digestion mo. Kaya ang gawin mo lang, hinga ka ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, tapos i-release mo sa pagitan ng ngipin mo. Basta pwede ka umupo ng tuwid o kaya nakatayo ka ng tuwid. Tapos yan, straight body. Tapos dahan-dahan mong ipasok yung hangin sa ilong mo. Pagkatapos po, ay ilabas mo yan sa iyong pagitan ng ngipin mo. Shhh! Ganon, no? Para sa unti-unti, i-release mo, gawin mo yan ng 5 to 10 times. Malaking tulong po ito. Malaking benepisyo ito. Mapapabuti sa kalidad ng iyong tulog din yan. Kaya yung paghinga ng malalim, makakatulong yan para ma-relax ang katawan mo, ang isip mo, mapapabuti pa yung pantunaw mo. Nagpapalakas pa yan ng immune system. Kaya yung paghinga ng malalim, nakakatulong po yan para yung pagkain mo naka-stuck sa tiyan mo para hindi umakyat sa lalamunan mo at para hindi bumaba yung acid mo sa tiyan, huminga lang ng malalim. Simple lang po yan, di mo lang binibili yan, pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig, di ba? Huwag kang nakaupo, basta huwag kang nakahulkip-kip ang katawan mo ganon. Ang gawin mo lang, ay maglakad-lakad ka, tapos pwede kang uminom ng luya, ginger tea, kasi ang luya, pampabawas siya ng pamamaga at pagduduwal. Pwede mo lagyan ng kalamansi, tsaka honey, makakabawas ng iritasyon yan. Ngayon, lahat ng sinabi ko, ay hindi ka pa rin guminhawa, yan ang time para pumunta ka sa doktor, magpa-check up ka na. Diba? Lalo na kung nakakaranas ka pa ng parang pumapayat ka, merong pagdurugo, pag nagpupupo ka, tapos nahirapan kang lumunok. Ipaalam niyo po sa akin yung address ninyo, yung pangalan ninyo, kasama na yung barangay, pati cellphone number mo,
gusto mo magpa-deliver ng ating mga health products, pwedeng i-deliver po ng LBC sa inyo, cash on delivery, charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts. Ang sabi po dito, sabi po ni Jesus, I am the bread of life. Sino man ang lalapit sa akin, hindi siya magugutom. Sino mang naniniwala sa akin, hindi siya mauuhaw. Ako ang tinapay ng buhay. Isang malalim na pahayag na sinasabi ni Jesus, pag tayo naglalakad, nakasama niya, hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang, hindi tayo mapapahamak. Kaya sa pamamagitan po ng malalim na kaugnayan sa Diyos, ang sino mang lumalapit sa akin, sabi ng Panginoon, ay hindi siya magkukulang. Kailangan daw po tayong maniwala at manampalataya sa Kanya. Magkaroon tayo ng desisyon na sundin si Jesus, ay ang magkaroon tayo ng active relation sa Panginoon, kailanman ay hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang, hindi tayo mamumroblema, maliligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Yan po ang magandang promise sa atin ng Diyos. Magkaroon ka lang ng faith and believe in Jesus Christ, magkakaroon ka ng kompletong buhay. Magandang gabi po, nawang pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.